verses 1 hanggang verse 3 lamang. At mamaya tutuloy po natin yan sa pag-aaral natin. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, or let us go unto maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and eternal judgment. And this we will do if God permit. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kayo po ay maaari na pong maupo. Maraming salamat po. Ang Book of Hebrews po, ito ay sinulat sa mga Hudyong Kristiyano. No? Mga Hudyo sila, mga Israelitas, pero sila ay nakakilala sa Panginoon. Nagsimula silang mabuhay na bilang mga disciples of Christ or Christians, as we call them. Ito yung mga tao na bago sila makakilala sa Panginoon, pinractice nila ng talagang masinsinan yung kanilang religion. Yung religion nila nakabase sa maraming mga seremonya, maraming mga paghahandog ng mga pinatay na hayop, mga sinunog na hayop, yung kanilang mga paghahandog na iba't ibang mga alay, yung ikapo nila, tapos yung mga yung mga bunga ng kanilang mga tapananim, yung kanilang mga kapistahan o kaya yung mga celebrations nila, and set of traditions and practices. Napakarami nilang ginagawa. Yun ang religion na pinanggalingan nila. Here's the problem. Although, sila ay mga ligtas na, katulad ng maraming mga naligtas sa atin, no? Especially yung mga bagong ligtas. Ang problema kasi nila, marami sa kanila ang have not grown in their spiritual life. Hindi sila lumago sa kanilang spiritual na buhay. Marami sa kanila ang nakahawak pa rin sa kanilang old religion at yung paraan ng kanilang buhay, yung lifestyle, way of life nila, parang hindi sila nailipat sa bagong buhay. At hindi sila makapag-move on to a new lifestyle. Hindi nila maiwanan yung kanilang practice ng old religion, although they were believers already. At itong dahilan kung bakit sila ay nahahadlangan at nagtatagal sila sa kanilang spiritual condition. Itong dahilan kung bakit hindi sila makapag-level up, hindi sila makaalis doon sa kanilang kinalalagyan na baby Christians, mga sanggol pa rin, mga batang mga Kristiyano pa rin. Kaya nga ang description ng sumulat nito sa kanila ay mga dull of hearing. Tingnan mo yung chapter 5, verse 11. Babalik ka ron. Ang sabi niya ron, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Marami pa sanang gustong ituro, marami pa sanang ikomento sa mga Kristiyanong ito, pero ang sabi doon ay dull of hearing. Ibig sabihin ay they were not sharp in understanding. They were not ready for the purpose of teaching. Ibig pong sabihin, tuturuan mo sila pero nauuwi lamang sa walang kabuluhan. Kasi nga, hindi sila lumalago sa kanilang pananampalataya. Hindi sila makaalis-alis dun sa Old Testament ceremonies nila. At saka yung mga basic teachings of the new life in Christ. Binanggit dito yung mga primary o kaya elementary basic teachings of Christ. Repentance, yung baptism, yung laying of hands, etc., etc. Mga pangunahing pagtuturo. Kumbaga sa discipleship 101, hindi na sila nakaalis doon sa discipleship 101. Alam nyo ba yung natural sequence sana ng after salvation, dapat ang isang Kristiyano ay nalalampasan niya na yung mga elementary teachings. Kumbaga sa pagkain gatas, dapat hindi na siya palaging gatas na lamang ang kanyang kinakain. And should eventually make a young Christian make it to the next level. Dapat ay nagne-next level ka na. Dapat nagpo-progress na ang isang Kristiyano. Hindi ko po sinabi yun. Sinabi po yan ng banal na kasulatan. We should be growing. Kaya tamang-tama po yung inawit ng mga
bata kanina. Ano ba yung title ng Grow, Grow, Grow? Tama? Kaya nga may awit na read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Kaya nga may verse na grow in grace. Kaya nga mayroong sinasabing, I press toward the mark. Yan po ay mga talatang nagpapakita na dapat lumago ang isang Kristiyano. Amen? Hindi siya mananatiling baby Christian. Alright? Yan po dapat yung natural sequence. That is to be rooted, to be strong, and to be equipped. Kaya nga yung mature Christian, opposite dun sa dull of hearing, dun sa verse 14, chapter 5, ang pagkaka-describe sa kanila ay full of age. Ibig sabihin, nag-mature na talaga sila. Basahin nga natin at tingnan natin yung phrase na full of age. But strong meat belongeth to them that are of full age. No? Talagang lumago, talagang grown up na sila. Alright? Dapat yun ang sequence ng isang natural o kaya isang Christian, yun ang natural sequence niya. Alright? At hindi lamang yun, kundi siya ay nakapag-aakay na ng iba. Nakapagtuturo na ng iba. Tingnan mo yung verse 12. Ang sabi niya, for the time, ye ought to be teachers already. Ye have need that one teach you again and again and again and again, over and over again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. O, diba? Parang malungkot na kwento yun. Dapat sana ay lumago na sila, dapat sana ay nakapagtuturo na sila, dapat kaya na nila yung strong meat, pero hanggang ngayon, pagkatapos ng maraming taon, sila pa rin ay mga sanggol at gatas lamang yung kaya nilang tanggapin sa kanilang buhay mananampalataya. Malungkot po, hindi ba? Pero that's reality. Maraming Kristiyano po ang hindi lumalago sa kanilang pananampalataya. Ito pong mga Hebrew Christians, they went backwards. Instead of going forward to their new life, they were going backwards on a regular basis. Ibig sabihin, kung ito yung target nila, palayo sila ng palayo, naiiwan sila. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa bawat Kristiyan. At sana po, pagka pinag-uusapan po natin ito, sana po maging honest tayo. Ano ba yung condition natin sa buhay mananampalataya? At sana po, huwag kayong magagalit, huwag kayong maiinis, kundi dapat ipanalangin natin. Tatulungan tayo ng Diyos na umalis na dun sa pagiging sanggol at tayo'y lumago sa pananampalataya, maging malakas upang sa ganon tayo po ay magagamit na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Nagkakasundo ho ba tayo mga kapatid? I'm doing this as your pastor and I'm doing this with the great love that I have for the Word of God and for the work of God and for you people. Itong mga Hebrew Christians, wala silang appetite in advancing their spiritual nourishment and activity. Something is wrong here about these Christians. They have stayed on their spiritual battles. Hanggang ngayon, yung mga mamador pa rin nila, kaya yung battles of milk nila, instead of taking solid food already. Ang dahilan po, ito, balik ka sa chapter 4, verse 2. Chapter 4, verse 2. Ano yung naging problema po nila? Bakit hindi sila lumago? Ang sabi riyan, for unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Of course, tinutuko ito sa mga Israelites in the Old Testament. Pero itong prinsipyong ito, kung bakit hindi sila lumago, kasi nung narinig nilang salita ng Diyos, ang problema, sabi niya, it was not mixed with faith in them that heard it. But the word preached did not profit them. Hindi sila nakinabang, hindi nila ginamit yung purpose ng salita ng Panginoon. Ang unang problema nila, hindi na-mix sa pananampalataya. And of course, if you don't believe what is being preached from the Word of God, naturally, ang sequence niyan, you will not obey it. Trusting and obey is the key to spiritual growth. Yun ang naging problema po nila. Yung kanilang spiritual senses on spiritual things were never exercised. Hindi sila nasanay. Hindi sila na-train sa mga spiritual na bagay. Yung pandinig nila ng spiritual na bagay, they were not exercised. Hindi nila nakikita yung spiritual na bagay. And they don't even feel the spiritual things. At hindi nila natitikman yung ganda sana ng spiritual life. Ang ganda sana ng growing in relationship with the Lord Jesus Christ. But they have never appreciated it sapagkat
it was not mixed with faith. That is, what they were taught about was never mixed with trusting, and they have never applied what they hear. Maraming Kristiyanong ganon. Sunday after Sunday, they hear the things of the Word of God. They listen to spiritual things, but they go out of the church, never applying it, never living up to it. That's why they remain baby in their Christian life. Sana po, hindi ganon ang kwento ng bawat isa po sa atin. Ang verse pong ito, pinapakita that they did not profit from them. They have just wasted what they hear. Nasasayang lamang yung kanilang mga naririnig. Kaya nga, ang naging resulta ng mga Kristiyano, ng mga Hebreyo, they continue to mess up. Because they do not know the difference between good and evil. Kaya nagkakamali sila. Hindi nila alam yung panlilinlang ng kaaway. Hindi nila alam yung lason sa sanglibutan. That's why they take it to their harm, okay, to their hurt. Ibig sabihin, sila lang ang nasasaktan sapagkat wala silang adequate transformation. Sapat sila sa information, pero there is no adequate transformation. Yung information, hindi nila nakukonect sa purpose ng information, and that is transformation in the spiritual life. Ibig sabihin, wala silang malalim na commitment kay Kristo. They were not pleasing God at all. Malungkot po yung kwento ng mga Hebrew Christians. At nasasalamin po ito sa maraming mga Kristiyano ngayon in many churches today. Pero meron tayong desire to grow in our relationship with Christ because that's the only thing that will please God. Sana po ganun ang panalangin natin. Amen? Ang panalangin ko po ay lumago po kayo sapagkat yan ang magbibigay ngiti sa Panginoon. Yan ang magbibigay ligaya sa puso ng Panginoon. And when we do that, we glorify God. Naturally, God will bless us all. Sana po ganyan ang inyong mga panalangin. Kaya nga, dahil po ganun ang problema nila, ang writer na ito, ang recommendation niya ay ito. Sabi niya, go unto perfection. Ano mo sabi niya? Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Para sabi niya, let us all grow up. Let us be mature already. Perfection, hindi ibig sabihin wala ng kapintasan. Hindi ibig sabihin wala ka ng kasalanan. Ang ibig lang sabihin yan, lumalago ka. Perfect, ibig sabihin mature. Ibig sabihin lumalago ka, grown up ka na. Parang sinasabi niya sa kanila, I recommend that you start being educated with the basic things already. Di ba yung paulit-ulit na Discipleship 101? Di ba? Parang paulit-ulit lang. Sabi niya, tumigil na kayo dyan, iwanan nyo na yung mga bagay na yan. Sabi yung principles, sabi sa yung mga simulain, ang sabi niya, you have been sitting for a long time already under the teaching of someone. Parang sinasabi niyang, bumangon kayo riyan and live out what you have learned and teach others also. Pwede ko bang sabihin mga kapatid na over the years, sapat na po yung ating pong kaalaman sa Bible. Sunday in, Sunday out, week in, week out, month in, year out, I have taught you already many things. Kaya lang disconnected pa rin sa application po natin. Dapat po mag-move on na tayo, mag-grow up tayo, mag-mature tayo. Let us go on to perfection sapagkat marami pa po tayong gagawin mga kapatid para sa Panginoon. And we cannot afford to wait for one another. Yung maghintay habang iba ay nakasulong na, naiiwan ka pa rin sapagkat meron ka dapat pang gawin. At meron dapat gawin pa ang church natin. Kaya dapat, let us go unto perfection already. Marami na tayong sinayang ng mga panahon. Kaya nga mga kapatid, no? Yung Bible principle ito, the doctrines of Christ results into practical Christianity. The teachings of Christ, yung tinuro ni Kristo, dapat ang resulta po niyan, napapractice natin yung pagiging Kristiyano natin. Practical Christianity. Yung katotohanan po, ito, pagka nabasa mo yung katotohanan sa Bible, ito pala yung sinasabi ng Bible, na si Kristo lamang pala ang daan at wala ng iba. Ito pala yung sinasabi ng Bible na mayroong impyerno.
Itong sinasabi, mayroong langit. Ito pala sinasabi na kailangan iwasan ko yung kasalanan. Kailangan mas mahalin ko ang Diyos above everyone else, above anything else. Pagka natutunan mo yung mga katotohanan doon, pagka naintindihan mo yan, mga kapatid, at ito ay talagang bumalot sa puso mo, mga kapatid, it will flow out into a lifestyle. Magbabago yung lifestyle mo, mga kapatid. Iiwanan mo na yung dati mong buhay. Iiwanan mo yung dati mong paniwala. Kundi nakikita yan sa yung everyday life. Paliwanag mo ba, kapatid? That is the purpose of teaching. Yun po yung layunin ng pagtuturo. Walang teacher, kahit sa mga school, ang magtuturo at hindi niya ini-expect na matututo yung kanyang mga estudyante. Tama, mga teachers? Hindi mo ipapasa yun. Tama? Hindi ka papayag dun sa mass promotion. Gusto mo, pagka iniwanan ka ng estudyante mo, alam niya yung multiplication table niya. Tama, mga kapatid? Hindi ka papayag na hindi niya alam na i-pronounce yung mga mahihirap. Baka ang basa niya sa quart ay kurat. Ang basa niya sa cute ay kured. Hindi mo papayagan yan. At ang Diyos, mga kapatid, hindi siya papayag na hindi tayo natututo. Ang gusto ng Diyos, yung mga natatanggap nating pagtuturo, ay aagos yan palabas sa ating buhay. At sasabihin ng Kristiyano, sasabihin ng mundo na tunay nga, siya ay follower of the Lord Jesus Christ. Maliwanag po ba? That is the purpose of teaching, is to change our lives. Information is connected to transformation. Amen? Kailangan hindi disconnected yan. Nako-convert to transformation yan. Doctrine and life go together. Marunong ka nga sa Bible, alam mo lahat. Pero hindi naman nagbabago ang buhay mo. Sinasabi mong na-save ka, sinasabi mong tinanggap mo si Kristo, at mananampalataya ka sa langit at lupa, pero yung old life mo, ganun pa rin, hindi po ini-encourage ng ating Panginoon yan. Hindi ini-encourage ng church po natin yan, mga kapatid. Go back to chapter 5, verse 13 to 14. Ano sabi riyan? Ang sabi niya, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. He cannot handle the word of God. Hindi niya alam gamitin ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Parang isang tool na kinakalawang sapagkat hindi niya ginagamit. At hindi siya nagkakaroon ng skills. Hindi nahahasa. Hindi na-enhance o napagyayaman yung kanyang skills, yung kanyang spiritual skills. Because he is a babe in Christ. Pero tignan mo, mga kapatid, no? Yung Kristiyano na lumalago, ginagamit niya yung katotohanan para ma-exercise niya yung kanyang mga spiritual senses and applying it to life. Anong sabi niya? For, sabi niya, but strong meat belongeth to them that are of full age, mature, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Doon mo lamang malalaman talaga ang kaibahan ng masama at mabuti at tama at mali kung ini-exercise mo, ina-apply mo yung mga spiritual senses mo, yung pandinig mo, yung pagtingin mo, yung damdamin mo na spiritual para sa ganun ay makagawa ka ng tama sa harapan ng Panginoon. So maturity is a natural result of someone who is in Christ. Tumanggap ka sa Panginoon, amen? Sino po sa inyo ang nakaliligtas lamang ngayong taong ito? Ngayon lang kayo naligtas ngayong taong ito. Si Clark. Si Joban, tama? Ang pangalan ko? Joban. Sino pa? Anong pangalan mo na? Nabaptize ka na, tama? Lahat ng kapareho niya, taas ang kamay, ngayon kayo naligtas. Ito, si Krista, si ba? Yan. Alam mo, ang plano ng Panginoon sa inyo, hindi kayo manatiling grade 1 sa spiritual life ninyo. Dapat ang bawat naririnig yung katotohanan, okay, ibaba muna anak, mangangawit ka. Dapat ang lahat ng naririnig mong katotohanan ay i-apply mo sa buhay. Yun ang magdadala sa iyo palapit sa Panginoon at magbabago ng lubusan ng buhay mo. Amen, mga kapatid? Kaya sumulong ka, mag-advance ka, move on ka na. You have to move on, baby. Baby ka pa eh. Kaya mag-move on ka na, maging mature ka.
And then, tingnan mo yung verse 4 and 6 ng chapter 6. Tingnan mo yan. Sabi niya, maturity is a natural result of someone who is in Christ. Itong verse 4 to 6, binanggit dito yung taong outside of Christ. Mamaya, babasahin natin yan. Nakadescribe dyan yung isang unsaved person. Itong nabasa natin sa 4 to 6, although this person had some degree of understanding, narinig niya, meron siyang conviction, pero he has never been justified, sanctified, and born again. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Pwede pala yun, sa verse 4. For it is impossible for those who were once enlightened. At least meron silang some degree of understanding, some degree of information, na enlightened sila in some way, and had tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost. Na-convict sila ng Banal na Espiritu. Nasubukan nga nila na masarap ang salita ng Diyos. Sabi niya, and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify themselves, the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Of course, difficult passage talaga yan. Difficult talaga yung mga salita yan. Pero dapat nating malaman, mga kapatid, na yung tinutukoy yan hindi safe person. Marami sa atin ang nagpo-profess ng Christian, pero siguraduhin po natin na talagang genuine yung pagkakaligtas natin. Hindi sapat yung naintindihan lang natin na si Kristo tagapagligtas. Hindi sapat yung na-convict tayo, convicted, stirred up, but never changed. Kailangan ay genuine yung pagtanggap natin. Ang isang palatandaan ng genuine Christians ay yung nag-grow siya sapagkat walang buhay, yung hindi nag-grow. Kung may buhay kang tunay, mag-grow ka sa iyong Christian life. Amen? Sana po, maliwanag po yan. Katulad ng parable of the sower, hindi ba yung parable of the sower, sari-saring puso yun, sari-saring soil. Meron doon, they believe for a time but never continued to live. Meron nga sinabi doon di ba? Yung naniwala siya, masaya siyang naniwala, paiyak-iyak pa siya, pero hindi siya nagpatuloy, hindi tunay na Kristiyano yun. This is exactly the same case for the Hebrew people. They have heard, they have been convicted, pero there's a problem. Kaya nga, ini-encourage sila. Tingnan mo yung chapter 6, verse 7 to 8 now. Ang sabi ron, for the earth, which drinketh in the rain, that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is blessed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Ginamit yung nature dito, yung ulan, pagka bumagsak yan, mababasa yung lupa, at yung lupa na may binhi, yan ay kusang tutubo. Yun ang purpose ng salita ng Diyos. Bumababa sa atin upang sa ganon, sa mabuting puso, magkakaroon ng bunga. At pagka may bunga, may pagbabago. Tama, mga kapatid? Katulad ng isang halaman, pagka tinanim mo yan, parang ordinaryong halaman, pero pagka nagsimula ng mamulaklak yan, may pagbabago. Tapos may bunga, may pagbabago. Ibig sabihin ng Kristiyano, ganun din. Dapat namumulaklak, dapat lumalago, dapat siya ay namumunga. Doon mo lang masasabi na merong tunay na pagbabago ang isang mananampalataya. Bakit? Sapagkat tumanggap siya ng ulan mula sa langit. Ano yung ulan na yon? Ano yung purpose ng salita ng Diyos? Dadako sa buhay ng isang tao at magdadala ito ng pagbabago. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos, yan lamang ang magbabago sa atin, mga kapatid. Kaya dapat pinamumuhay natin yan. The flow of a genuine conversion is turned to blessing. So, balik sa kabila ng rejection of the truth is to cursing and burning. Ang sabi nan sa verse 8, but that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Kaya walang pagbabago. Yung professing Christian, sinasabi lang Kristiyano sila, pero walang pagbabago. Ano naghihintay sa kanila? Naghihintay sa kanila yung cursing. Naghihintay sa kanila yung burning. And where is that? Sa impyerno po ang punta ng mga taong nagsasabing Kristiyano sila. Kaya nga may verse sabi niya na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa aking kaharian. Di ba? Nagprotesta nga ang mga to Ang sabi, hindi ba kami ay nag-preach? Hindi ba kami gumawa ng ganito? Hindi ba kami naging mabait? Pero ang sabi ng Panginoon, depart from me, ye cursed. I never knew you. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa akin. Wala ka akong relasyon sa iyo. So you depart from me. Kaya hindi sapat yung sasabihin mo lang na Kristiyano ka.
Dapat may pinapakita tayong pagbabago, mga kapatid, ng ebidensya ng pagiging Kristiyano natin. On the other hand, pagdating ng verse 9, mga kapatid, yung reassurance ng ating salvation, ang sabi niya, "But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak." Meron palang sequence, salvation, tapos merong kasama yung salvation. Oh, don't get me wrong, ha? Ang salvation is only by grace. Amen? Through faith in the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang po ang dapat mong kilalanin para magkaroon ka ng kaligtasan at wala nang iba. Tama? Jesus alone. Plus nothing, minus nothing. Hindi mo idadagdag yung religion. Hindi mo idadagdag yung mga santo na tinatawagan mo. Hindi mo idadagdag yung mabuting gawa. Hindi yun. Pero yung salvation, katulad ng train, yung makina, merong kasunod na cars. Tama? Anong tawag doon? May katulad na, bagon ba yun? Bagon? O, bagon, di ba? The engine, yun ang faith mo, that engine can move alone. Tama mga kapatid? Kahit wala yung mga bagon, pwedeng umandar yun. Pero yung bagon, hindi pwedeng umandar yun kung walang makina. So, ganun din yung salvation, napakahalaga. Kaya nga yung kasunod ng salvation, hindi yan dahil kundi sinimulan muna ng pananampalataya natin sa Panginoon. It has to start with the Lord Jesus Christ. Our relationship with the Lord Jesus Christ is the most important thing in this life. If you will make a decision today, mga kaibigan natin, that is the most important decision you can ever make in your life, is to establish a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Don't go away without being saved this morning. Ngayon, tingnan natin, ano po yung mga bagon? Ano yung mga bagay that accompany salvation? Ang sabi niya, verse 9, "But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak." The author here gives some positive words. Positive naman. Sabi niya, okay naman ang buhay mananampalataya. Kailangan ipakita niyo lang yung mga kasama ng salvation. Right? We are persuaded better things of you. Ibig sabihin, you are better than that. Ang sabi niya, we know that you have been justified. Alam namin na kayo ligtas, sanctified and saved and born again. But you must do better. Can I say that? Alam ko po na save tayong lahat dito kung tayo mananampalataya. I can say that kung tunay tayong nananampalataya sa Panginoon. But do not stay where you are. You can do better. Pwede kang mag-improve. Pwede ko pang isingit, mga kapatid, kung dati-rate, hindi ka nagpe-prayer meeting, you can do better. Pwede ka nang mag-attend ng prayer meeting. Amen? Kung dati-rate, mga kapatid, hindi ka nagdi-discipleship out tuwing Sunday at gusto mo lang pagka-worship service, you can do better than that. Alam ko, save ka. Alam ko, anak ka ng Diyos. Alam ko, mahal mo ang Diyos. Pero pwede mong mas ibigin pa ang Diyos kaysa sa ginagawa mo ngayon. You can do better. Amen? So I'm not here to discourage you or to put doubt in your salvation. Now that if you are saying that you are saved, you can do better. Dati-rati hindi ka nagtatights, mag-tights ka na ngayon. You can do better. Amen? Dati-rati hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, mag-aakay ka ng kaluluwa ngayon. That is growth. Ibig sabihin, may pagbabago sa lifestyle. Nagbubunga. Dati-rati nalilate ka. Pero ngayon, huwag ka nang magpalit. Amen? You can do better. Sabi ng Bible, you can do better. O ito ngayon. Ano yung mga things that accompany salvation? Alright? Baka pa pala. Una sa lahat, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yung unang bagon ng trend na dapat sumusunod sa salvation natin is our love for God. Do you love God? Si Jesus, when He rose from the dead, He appeared to His disciples by the lake. And then tinanong niya si Pedro, sabi niya, do you love me? Lord, you know that I love you. He was speaking of the filial love. And sabi niya, do you love me? Lord, you know that I love you. He was speaking of the emotional love. Pero sa pangatlo, do you love me? Lord, you know that I love you. Then feed my lambs. He was talking about that radical and committed love. What kind of love do you have for God? Filial love? Natutuwa ka lang sa Diyos? Yung bang salitang,
I love ice cream, parang ganun lang. I love basketball, parang ganun lang. Marami sa atin ang ganun. We love that filial level. Marami rin sa atin, emotional. Di ba? Nakakaramdam tayo ng pag-ibig. Nadadama natin yun. Hanggang dun lang. Pero what the Lord Jesus Christ was asking Peter, and He's asking us this morning, do you really love me with your whole life? Committed. Kaya sa usapan nila, ang sabi niya, so that you can prove your love for me, sabi niya, you will be crucified just like me, pero upside down. Committed yung buhay ni Pedro. Yun ang hinihinging pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi yung pag-ibig na parang natutuwa lang tayo sa Diyos. Hindi yung pag-ibig na parang bang tayo ay nakakaramdam lamang at paiyak-iyak pa tayo. Ang hinahanap na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, yung katulad na binigay niya ang buhay niya sa atin, mamuhay naman tayo para sa Kanya. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya, you can never blame your pastor kung anong klaseng preaching ang binibigay ko sa inyo. Kasi gusto kong madama ninyo, maintindihan ninyo, at gawin ninyo yung sinasabi niyong pag-ibig ninyo kay Kristo. Amen? Love for God. Listen, we only have the ability to love God because He first loved us. Amen? Kaya nga, meron tayong kakayanan. Young people, young lady, young daddy, mommy, you have the ability to love God with all your heart. Bakit? May puhunan na ang Diyos sa iyo eh. Inilagay niya yung pag-ibig niya sa iyo. Sa pagkasabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Huwag mong ipagkait sa sarili mong yun. Namuhunan ang Diyos sa iyo. Nag-invest sa buhay mo ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak. That's why, huwag mong sabihin, hindi mo kayang ibigin ng Diyos on a third level sapagkat inibig Kanyang nauna kaya kaya mong ibigin ang Diyos. Yun ang kasunod. Discipleship. Yun ang kasunod ng tunay na pagiging disciple ni Kristo. Love for God will overflow towards other people as well. Do you love other Christians? Do you love the saints? And do you love the sinners alike? Yung expression of our love for others is to serve one another. Anong sabi ng Bible? 1 John chapter 4, verse 7. Anong sabi niya? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Ang tunay na Kristiyano, marunong umibig. Amen? Ako, pastor, marunong akong ibibig. Ang dami ko lang inibig sa buhay ko. Ang dami ko lang inibig. Hindi yun ang pang-ibig na sinasabi ko. Napangiti yung mga young people. Alam mo, very lovable ka, very loving ka. Yeah. Hindi yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Yung pag-ibig natin, unconditional love sa mga kapatiran, yun ang ibig kong sabihin. Amen? So, a true saved person, okay, marunong siyang umibig. Verse 11, pangalawang car o bagon na kasunod ng engine ng kaligtasan o ng pananampalataya. Verse 11. Sabi niya, and we desire that everyone of you do shew the same diligence. Ibig sabihin, striving, ibig sabihin, kasipagan to the full assurance of hope unto the end. Verse 12, laboring. Ibig sabihin yan, lasting to the end. Verse 11, lasting to the end. Yung bang nagpapatuloy hanggang wakas. Para maligtas, hindi. Ligtas ka kaya nagpapatuloy ka hanggang wakas. Amen? Hindi tayo nagsusumikap para mag-persevere until to the end to be saved. A true saved person has within him what it takes to endure. Talagang mananatili yan, no matter what. It is not the Christian's ability, but God's ability, based on what God has promised. Philippians chapter 1, verse 6. Anong pangako sa atin? Ang ating Panginoon. Philippians 1:6. Being confident of this very thing, Philippians 1:6, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siya pala yung nagpapanatili sa atin, hindi yung ating abilidad. Hindi tayo ang nakakapit sa Panginoon, kundi siya ang nakakapit sa atin. That's why we believe in the assurance of salvation. Hindi nawawala yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya lang, mamuhunan ka rin. Ang kaligtasan libre.
Pero yung magandang fellowship sa Panginoon, binibigyan ng effort yan. Dapat tayo ay nananatili, magtagal tayo hanggang tayo kunin ng Panginoon o hanggang dumating ang Panginoon. Verse 12. Pagdating ng verse 12, yung ikatlong kasama ng salvation is the laboring. Ibig sabihin yan, tingnan mo yung verse 11. Ay, verse 12. That ye be not, read it with me, that ye be not, alright, slothful. Ano yung slothful? I'm sorry? Tamad. Huwag daw tayong maging tamad. Tama? Sinasabi niya, masakit magsalita si pastor, pero mas masakit magsalita ang Bible. Sabi niya, huwag daw tayong tamad. Marami bang tinamaan sa atin, mga kapatid? Kinatatamaran natin maglingkod sa Panginoon. Kinatatamaran natin magbasa ng Bible. Kinatatamaran natin na manalangin. Alam niyo ang tunay na ligtas, hindi siya magiging tamad sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung slothful, yung walang ginagawa, idle, apathetic, wala siyang nararamdaman sa gawain, animated, yung walang kabuhay-buhay, yun ang slothful. Inaantok sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong maging tamad. Kasi kasunod ng salvation yun. Kasi dati-rati, wala tayong appetite sa Bible. Tama, mga kapatid? Wala tayong appetite sa mga bagay ng Panginoon. Iimbitahin ka nga nun, ayaw mo eh. Ang sagot mo ganito, bakit? Magkakakwarta ba ako dyan? Narinig yun yung mga yan? Mapapakinabangan mo yan? Mababago ba ang buhay ko? Of course, mababago ang buhay mo. Tamad tayo sa mga spiritual na bagay noon. Pero nung naligtas ka, you have the appetite, you have the natural appetite for the things of God. Yun ang paglago. Amen po? And then, pang-apat po, and then I will close. Listening to the message of the faithful saints. Anong sabi kasunod doon? Sabi niya, be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. Hindi masamang kumopya sa iba. Kung kokopya na rin kayo ng buhay ng iba, kopyahin nyo na yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kopyahin mo na yung mga marunong maglingkod sa Panginoon. Makinig ka sa kanilang mga sinasabi. Pwede ko bang i-recommend ang sarili ko, makinig ka sa sinasabi ng pastor mo. Walang sasabihin ng pastor mo na ikapapahamak mo. Lahat ng sasabihin ng pastor mo, ikabubuti mo. Maaring hindi mo gusto yung style ni pastor. Maaring hindi mo gusto yung personalidad ni pastor. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ako magsasayang ng salita na ikapapahamak mo. Ang lahat ng sasabihin ko, ikabubuti ng buhay mo. Eh, makinig ka. Amen? Be patient in receiving instruction. Imitate the faith and example who have attained the promise of salvation. Maging yung mga nauna na sa atin. Kailangan you listen to their words. You listen to their example. Follow their example. Ibig sabihin, mga kapatid, kung pwede ko lang sabihin sa inyo, get yourself a personal mentor or a coach. Doon pumapasok yung discipleship. Kasi sa discipleship, merong disciple, merong discipler, makikinig ka sa discipler mo. Coach mo yan, mentor mo yan. Can I say this? Ang pastor po, coach ninyong lahat. Mentor dapat yung pastor. Ang tingin mo sa pastor, yan ang mentor ko, yan ang coach ko. Tama? Nakakita na ba kayo ng basketball team na inaaway yung coach? Meron, tama? Kaya inaalis sila sa team kasi inaaway ng coach nila. Kasi isip nila, mas magaling sila sa coach. Bari siguro, pero yung respeto, makinig ka sa coach mo. Makinig ka sa pastor mo. Makinig ka sa magbibigay na magandang halimbawa sa iyo. Alright? So, in conclusion, I would like you to do yourself a favor this morning. Cristiano. Alright? Ask yourself this question. Am I growing in my spiritual life? Oh, sige. I'll give you time. Am I growing? Tanong mo sa sarili mo, am I growing in my spiritual life? Maring sabihin mo, I know that I'm a child of God, but there is something hindering me to grow. Ano kaya yon? Bakit nahahadlangan ka sa paglog? It may be your old way of thinking. Dapat baguhin natin, mga kapatid, yung old way of thinking natin. Di ba? Yung kasing yung old way of thinking natin, nakapagsimba ka na sa Sunday, tama na yun. This is the old way of life.
Sino po sa inyo nang galing po sa ibang pananampalataya? Taas ang kamay. Alright? Nanggaling kayo sa ibang simbahan bago kayo naging born again. Okay? Alright. Dati-rati, makapagsimba ka lang ng Pasko, Fiesta, at bagong taon at birthday mo, at pagka naiburol ka na, yun ang pagsimba ng tao di ba? Okay na yun. Iwanan mo na yung style na yon. Hindi na ganun ang buhay mo. Dapat, mga kapatid, tuwing may pagtitipon, nandoon ka. Sapagkat tungkulin mo yan, pag-ibig mo sa Diyos at tungkulin mo sa kapwa mananampalataya. Amen? It may be your old way of thinking. Yung bang, okay na ako, kahit wala akong gawin. Ganun naman Kahit hindi ako makipagkilala, kahit wala akong small group, okay na. That is the old way of thinking. Hindi ka lalago pag gaganon ka. At saka ito pa. Siguro ang nakakapaghadlang sa'yo para you are easily offended with strong meat. Hindi mo matanggap yung strong preaching. Meat may be hard, but it is protein. Tama mga kapatid? Yung karne, maaaring matigas yan, lalong-lalo na kay Brother Santi, hindi niya mamuya ngayon yan, di ba? Pero yung karne, masustansya yan. Merong protein. Tama mga kapatid? The preaching of the Word of God may be hard at times. Pero dapat tanggapin mo kasi magpapalaks, magde-develop ng spiritual muscles mo yan, mga kapatid. Amen po? Ganitong tip, ganito. Nung kami lumalago bilang mga Kristiyano, yung tip ng pastor namin ganito, basta kung anong narinig ninyo sa pastor, isipin nyo ang basihan ng kanyang preaching ay pag-ibig. Huwag mong iisipin na sinisingle out ka ng pastor sapagkat naiinis siya sa'yo. Sa bagay, kung tutusin, pwede rin mangyari yun kasi naiinis na ako sa iba sa inyo. Pero yung nananaig, mga kapatid, na dahilan kung bakit kumisan matigas ang preaching sa pulpito sapagkat pag-ibig ang umiiral. Amen? Parang ganito yan Kung isang kapatid, nagkakamali siya, gumagawa siya ng mali, kung wala kang papakilaman, hindi mo na pakikilaman yan. Hindi mo na sasabihin yan. Bahala ka sa buwan mo. Yan ang gusto mo rin. Pero pagka mahal mo yan, pipigilan mo, hahabulin mo pa yan di ba? Gagawa ka ng paraan para mapigilan. Kasi alam mo, ang patutungo niya, kapahamakan. Ganun yun, mga kapatid. So dapat, yun ang isipin natin pagka nakakarinig tayo ng strong meat. Do not be easily offended. Ito pa. Ano pa ba yung mga nakakahadlang? It may be the cares of worries and worries of life. Marami kang masyadong inaalala sa buhay na ito, di ba? Kaya wala kang panahon sa gawain, wala kang panahon sa Diyos sapagkat kailangan mong gawin muna ang ibang mga bagay. Nauuna tuloy yung mga worries mo kaysa sa Diyos. Alam mo mga kapatid, pagka inuna mo ang Diyos, siyang bahala sa mga worries mo. Kaya unahin mo ang Diyos. Amen? Kasi pagka nagwo-worry tayo, you have not learned to trust the Lord about the things of this world. You have not submitted to the Lordship of Christ to seek His kingdom and righteousness first. At sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Okay, ito pa. Ano yung umadang sa'yo? It may be some sin. Ayun yun. Yun ang pinakabigat. Baka meron kang pangkasalanan that you have not trusted the Lord Jesus with. Alam mo ang kasalanan, it robs you of appetite for spiritual things. Naniwala ka dyan, mga kapatid? Pagka merong hindi tama sa buhay mo, nawawalan ka ng gana sa mga spiritual na bagay. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yan. At ikaw magpapatotoo niyan. Dapat isuko mo yung kasalanan mo para magkaroon ka ng panibagong appetite sa mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang yun. It mars your testimony and influence on others. Nababahiran yung testimony mo. Nakikita ka Ano yan? Baptist ba yan? Ano yan? Kristiyano ba yan? Nababahiran ka kaya hindi ka lumalago. At hindi ka makapag-akay sapagkat meron kang kasalanan na alam ng iba na ginagawa. And then it robs you of power to be useful and effective. Pag may kasalanan, nagnanakaw ng kapangyarihan yan at hindi tayo magagamit ng Diyos effectively. Whatever the reason is, make your choice today. Maging decisive ka para mag-mature ka. Listen and study the Word of God.
Train yourself to put what you hear into practice. Trust the Lord to help you. Itong sinabi ng isang tao, si William Law. Anong sabi ni William Law? If you stop and ask yourself why you are not so devoted as the early Christians, your own heart will tell you that it is neither through ignorance nor inability, but purely because you have never thoroughly intended it. Okay, mahaba yan. In other words, ito, to make it simple, not because they do not know. Ito mga Christian, not because you do not know, not because you are not able, but because there is no real intention on your part. Kapag ayaw kasi ng tao, wala kang maasahan yan. It's either hindi mo alam o kaya hindi mo kaya. Pero kung alam mo at sinasabi mong hindi mo kaya, in other words, ayaw mo lang talagang lumago. Pero sana ibaligtad mo ang kwento mo ngayon. Sana mag-desire ka para lumago ka sa Panginoon. Amen? Amen po mga kapatid? Si Amy Carmichael once penned these thoughts. Ang sabi niya, sometimes when we read the words of those who have been more than conquerors, we feel almost despondent. I feel that I shall never be like that. Ay, hindi ako pwedeng maging devoted katulad ni ganito. Para sinasabi natin gano'n. Sabi niya, but they won through step by step, little by little of wills, little denials of self, little inward victories by faithfulness in very little things. They became what they are. No one sees these little hidden steps. They only see the accomplishment, but even so, those small steps were taken. There is no sudden triumph, no spiritual maturity. That is the work at the moment. In other words, ganito, walang Kristiyanong lumago agad. Si Pastor, hindi niya narating itong kanyang spiritual maturity na overnight. Si Pastor, ganun din. Yung mga naglilingkod, si Brother Ramil, si Pastor Jojo, Brother Elvin, si Brother Sati, hindi nila narating yan ng overnight. Walang ganun. Nakarating lang ang mature Christian sa kanilang kinalalagyan, step by step. Pwede kong talunin yun, pero baka ma-aksidente ako, tama? Pero little by little. First, second, third, fourth. Para mag-mature ka, take the necessary steps. Ano yung necessary steps? Be faithful in attending church. Amen? Pagka may service, kailangan nandun ka. Kasi lalago ka. Pag-absent ka ng absent, yung laging nandoon na, 5 miles na ang narating, samantalang ikaw, nandito ka na, 1 mile ka pala. Mahuhuli ka. Step by step, every day of your life, fight the flesh. Sabihin mo, kahit anong mangyari, babasahin ko yung Bible ko. Kahit anong mangyari, I will talk to God. Bit by bit. Hindi yung malakihang step. And then start now. Amen? Sapagkat ayaw mo maging unano at saka stagnant Christian. Amen? Oh, hindi natin minamaliit yung mga dwarf, yung mga unano. Hindi natin dinidiscriminate. Pero gusto natin lumalago tayo. Ibig sabihin, may deficiency, may defect dun sa mga dwarf, tama? Physically. Ganon din. Dapat tayo ay lumalago sa ating pagiging Kristiyano. Kung last year, hindi ka nagsa-Sunday school, dapat ngayon mag-Sunday school ka na. Pwede ba yun, mga kapatid? Pwede ko ba sabihin sa inyo? Ha? Oh, tas nga ng kamay yung honestly, yung hindi nagdi-discipleship. Tas nga ba? Yan. Okay. Salamat po sa pagiging honest po ninyo. Naiiyak po ako, mga kapatid. Sige, yung mga inyo nag-attend. Maliit na step yun para lumago ka. You have to start right now. Please naman, mag-discipleship out ka na. Amen, mga kapatid? Ikaw makapagsasabi, magiging masaya ka. Ikaw makapagsasabi na, salamat na lang. At meron akong pastor na pinilit ako mag-discipleship hour. Meron nga rito di ba? Bakit hindi mo nagsisimba? Kasi po may trabaho ko pag Sunday. Alam mo ba, ginibat yung trabaho na yan para makapagsimba lang siya. Meron nga ginibat yung trabaho na, kasi yung trabaho na nagiging hadlang para sila ay makapaglingkod sa Panginoon. Iniwan nila yung trabaho nila, pero lo and behold, pagkatapos ng ilang buwan, pinagpala sila ng Panginoon. Amen?
Meron tayong mga nurses, doctors. Wala pa tayong doctors. Malapit na magkaroon tayong doctor. Nurses pala. Amen. Pero sana, kahit may trabaho kayong overnight, umabol kayo sa service, mga kapatid. 2 oras lang naman yan. Amen. At saka na kayo matulog pagka nakapagsimba na kayo. Small step and you will grow. At saka ito, huwag niyong ipagpapalit ang Sunday ninyo ng outing. Huwag kayong mag-outing ng Sunday. Tapos magpo-post pa kayo, nasa Boracay kayo. Sunday na Sunday, titignan mo yung date. Ay, Sunday ito, bakit nandun sila? Sana lunukin kayo ng butete pagka nandun kayo. Step by step. Ibig sabihin, maliliit na mga choices pero magpapalago sa inyo. You will now begin to trust the Lord in your small choices. Amen? Kasi buong pamilya, Pastor, paano ba yun? Hanggat hindi ka naninindigan, hindi masay-save ang pamilya mo. Temporary lang na magagalit yan sa'yo. Pero pagka naintindihan na, overtime maintindihan kanila kung bakit. Sasamahan mo lang na magandang testimony mo, sasamahan mo lang ng pagbabago mo, mauunawaan ka. And the next time around, pagka nag-schedule sila ng outing, hindi na Sunday. Para makasama ka lang, gagawin nilang linggo na lang. Step by step. Amen! Amen po, mga kapatid! Step by step. Ano ba yan? Pagka ikaw ay nagsweldo, ihiwalay mo kagad yung tithes mo. Masakit. Pero sa simula lang yan. Pero nasimulan mo na yan, step by step. Hindi lang tithes ang ibibigay mo, kundi matututo ka ng magbigay sa mission. Kakagatin mo na nga yung grace giving mo. Mahirap kayang ibigay yung kinita mo. Mahirap! Masakit yan. Dati-dati nung hindi ako baptist, hindi naman ako nagbibigay. Bakit ngayong baptist ako? Parang gusto ni Pastor, lahat ng kayamanan ko, ibigay ko. Hindi ganun eh. Nagsimula silang maliit lang. Pero lumago sila sa pagtitiwala sa Panginoon, knowing that when you give something to the Lord, God will take care of you. Bit by bit, step by step, grow in your relationship with Christ. You do not want to be a stunted and stagnant Christian. Follow your natural path, and that is maturity or perfection. Ito, nakahanda na yung path mo. Just follow it. Dinesign ng Panginoon. Just follow those steps, and you will grow in Christ. Amen? Pero, listen, you will not grow hanggat walang buhay sa'yo. And that life should be coming from the Lord Jesus Christ. Hindi ka lalago sa pagkaalam sa Bible. Hindi ka lalago sa pag-ibig mo kay Kristo. Hindi ka lalago sa paglilingkod mo sa Panginoon kung hindi mo muna sisimulan ang number 1 na kailangan mo. Ang number 1 na kailangan mo ay yung maligtas ka. Yung hindi ka napupunta ng impyerno. How do you do that? Ang sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. This morning, tumawag ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ito, Lord, ako'y makasalanan. Patawad po sa mga kasalanan ko. Kinikilala kita na ikaw lamang ang tanging tagapagligtas. Nananampalataya ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan. Pero nabuhay ka upang sa ganun bigyan ako ng katiyakan ng buhay na walang gatip. You do that. Ang sabi ng Bible, ikaw ay magiging anak ng Diyos. And then to belong to a church, yung mga hindi pa nababaptize sa inyo, tagal-tagal na, ayaw kayo magpabaptize. Anong humahad lang sa inyo? Bakit tayo pa yung magpabaptize? Nagsisimba kayo faithfully, pero ayaw kang magpabaptize. Anong naghihinder sa'yo? Hindi bang sabi ni Philip, dun sa eunuch, sabi niya, if you believe, sabi niya, do you believe in the Lord Jesus Christ? I believe. Sabi niya, anong humahad lang sa akin para ako magpabaptize? Siya mismo nagsabi noon, anong humahad lang sa akin? At lumusong silang dalawa doon sa tubig at binaptize yung eunuch na yun. Walang dapat humadlang sa iyo sa water baptism sapagkat ito ang natural path mo. Believer in Christ, kung ikaw ay saved, dapat magpabaptize ka. Amen? Sino po sa inyo ang saved pero hindi pa nababaptize? Kasakabay, saved ka. Hindi pa nababaptize. Oh, you need to be baptized. Amen? You need to be baptized. Oh.
Sino pa? Oh, you need to be baptized. Oh. Amen. Amen. Oh. Next Sunday, maglalagay tayo ng baptist na dito. Patunayan mo ligtas ka. Alright? Tayo lang. Kumawit tayo ng action song. Read your Bible.